Praise God, praise God. Pagbati po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus on behalf of our apostolic leader, Bishop Brother Eddie, maging po sa ating pong Enclave Director, Reverend Pastor Alex O. Garcia, sa kanya may bahay kay Madam Lilian, to all the provincial pastor, regional pastor, district pastor, municipal pastors, leaders and workers ng ating pong leadership equipping, a blessed day to everyone. Napakaganda po ng ating pong tema sa ating pong Leadership Equipping 2023. Arise, build, and expand, soul winners, servants, and shepherds after God's own heart. Hallelujah! Tunay nga po na ngayong oras pong ito, ako po ay naatasan na magbahagi po ng mensahe ng Panginoon entitled, Every Believer is a Soul Winner. Dito po sa Matthew chapter 9, beginning verse 35 to 38 says, Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion of them, because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. Then he said to his disciples, The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. At sa oras pong ito, ang ating pong central idea na pag-uusapan, to rekindle the passion for the lost soul, we need to know our mission and live out our God-given responsibilities. Sa talata pong ating binasa, naroon po ang true heart of compassion of our Lord Jesus Christ. By the way, we need to understand na ang compassion is different from pity. Because pity is purely an emotion, compassion compels action. Hindi lamang naawa na habag ang ating Panginoong Hesus, but meron po siyang ginawa upang sa ganoon, ito pong mga taong lito, itong mga taong lost, ito pong mga taong hindi alam ko anong gagawin sa buhay, ay inabot ng ating Panginoong Hesus. What are the two important things to rekindle our passion for the lost soul? Una po, understand our mission by realizing that we are on a task to save the lost soul. Mga magulang ko po't mga kapatid, para ang ating pong passion ay marikindle, kailangan nating maunawaan na meron po tayong misyon. Meron po tayong misyon na dapat gampanan. Ang sabi sa Matthew chapter 9, beginning verse 35 to 36 says, Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and diseases among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep, having no shepherd. In this passage, Jesus looked upon the multitudes that had gathered around him because of the miracles he performed. Maraming mga tao na naroon sapagkat sila po ay nangangailangan ng mga himala. And they are all, nakita ng ating Panginoong Hesus, they are helpless, they are hopeless and hurting people. When they saw the condition, apat na bagay po ang maaaring nakita ng ating Panginoong Hesus sa kanila pong kondisyon, sa kanila pong situation. Yung apat na situation, 4 situations or condition that caused Jesus to be moved with compassion. Number 1, he saw the lost as far from God. Nakita niya itong mga taong ito'y malayo sa Diyos. Bilang malayo sa Diyos, wala po silang shepherd, wala silang guidance, wala silang comfort, at makikita natin maharing sila po ay helpless. Ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 12, In those days you were living apart from Christ. You were excluded from citizenship among people of Israel, and you did not know the covenant promises God had made to them. You live in this world without God and without hope. Mga magulang ko po't mga kapatid, ang mga taong malayo sa Diyos, wala po silang pag-asa.
Ang mga taong hindi pa kumikilala sa Panginoon, kapag dumating ang mga problema, hindi nila alam kung kanino sila tatakbo. Subalit, praise God, I believe na ang bawat isa po sa atin, kailangan nating makita kung ano ang nakikita ng ating Panginoong Hesus sa mga taong itong wala pa sa Kanya. Ang sabi po, ito po yung dapat na makita at maging attitude ng bawat isa as a soul winner. Ang sabi ng Luke chapter 15 verse 5 to 7, and when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. When he arrives, he will call together his friends and neighbors, saying, "Rejoice with me, because I have found my lost sheep." And in verse 7, in the same way, there is more joy in heaven in over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and have not strayed away. Mga magulang ko po at mga kapatid, isa lamang po na mga lost soul, na mga wala pa sa Panginoon, ang madala natin sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Laksa-laksang angeles ang nagdiriwang sa kalangitan. Hallelujah! Ikalawa po na nakita po na condition o situation ng ating Panginoong Hesus, kaya na-move po siya with compassion. He saw the lost as living in sin. Nakita niya po ito pong mga taong ito na nababuhay sa kasalanan. Ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 1 to 3, once you were dead because of your disobedience and your many sins, you saved to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. And in verse 3, all of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger just like everyone else. Nakita ng ating Panginoong Hesus na mga taong ito'y nabubuhay sa kasalanan. At ang mga taong nabubuhay sa kasalanan, they are burdened. Ang sabi ng Psalm 38 verse 4, my guilt overwhelms me. It is a burden too heavy to bear. May mga kabigatan po silang dinadala because of sin. Kaya po na ang tao po ay patuloy na nahihirapan sa buhay dahil sa kasalanan na dala-dala po niya. Kaya nga po as a soul winners, leaders and workers ng Northern and Central Luzon Operation, ikaw at ako ang gagamitin ng Panginoon upang ang mga taong ito'y maabot. Hallelujah, amen po ba? Pangatlo po na nakita pong situation and condition ng ating Panginoong Hesus, kaya po siya na-move with compassion. He saw the lost as destined for hell. Nakita niya itong napakaraming taong ito. Kung wala silang pagkakakilala sa ating Panginoong Hesus, patungo po silang lahat sa impyerno. Makikita po natin na ang tao po na wala sa Panginoon, automatic, sila po ay patungo sa kapahamakan. Naalala ko po tuloy ang kwento sa Bible ng rich man. Ang sabi niya pong ganoon, sapagkat siya po ay patuloy na nag-iimpok ng kanya pong kayamanan. Ang sabi niyang ganoon, ayan, naimbak ko na, puno na ang aking kamalig. Hindi ko alam kung saan ko dadalhin itong aking mga ipon. Ang sabi po, nagsabi sa kanya ng Panginoon, hangal, ngayong gabing ito, ngayong oras na ito, babawian ka ng buhay, saan mapupuntang lahat ng iyong inimpok. Mga magulang ko at mga kapatid, leaders and workers, mag-impok po tayo ng mga kaluluwa na madadala po natin sa paanan ng Panginoon. Ito po yung hindi nasisira, ito po hindi nawawala, ito po ay patuloy nating mararanasan hanggang doon sa langit sapagkat laksa-laksang angeles ang nagdiriwang sa kalangitan. Kapag meron po tayo mga kaluluwa, mga wala pa sa Panginoon ang nadala natin sa Kanya. Ano pong sabi ng Ezekiel chapter 33 verse 8? Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito pinaalam sa kanya upang magbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ayaw po natin as part of leaders and workers ng Northern and Central Luzon Operation, ayaw po natin na meron po tayong pananagutan sa harapan ng Panginoon dahil hindi tayo nakapag-akay, hindi tayo nakapag-win ng mga soul. I believe na ang bawat isa po sa atin,
Nais natin na lahat ng madadala po natin sa paanan ng Panginoon ay patuloy na gawin po natin. Amen po ba? Para sa Diyos ang kapurihan. At ikaapat po na nakita po ng ating Panginoong Yesus sa kanila pong situations and conditions, He saw the lost in despair because they did not have a shepherd. Makikita po natin, ito po yung mga tupa na walang pastol. Ang tupa po, hindi po siya basta makakakilos at makakagawa. Kailangan niya po ng tagapanguna. Kailangan niya na mag-guide sa kanya. Subalit ang mga taong ito, spiritually speaking, they did not have a shepherd. They were without a shepherd. Ang sabi pong ganoon, tayo po, yes, nung wala pa po tayo sa Panginoon, wala pa tayo sa church family, wala pa pong nag-akay sa atin, katulad din po nila, ganun din po tayo. Hindi natin kapag tayo may mga pinagdadaanan, may mga problema, maraming mga hamon sa buhay, hindi natin alam kung kani-kanina tayo lalapit. Kaya nga ang sabi ng iba, ang taong nagigipit, sa Bombay kumakapit. Subalit nung tayo po'y makakilala sa Panginoon, nung tayo po, kapag tayo po'y dumadaan sa kagipitan, kapag tayo po'y nagigipit, sa Diyos po tayo lumalapit at sa Diyos po tayo kumakapit sapagkat ang Panginoon, patuloy niya po tayong kinakatagpo. Hallelujah! Pwede po bang sabihin mo, tell your neighbor, you are a missionary and every lost soul is your mission field. Sa kabila na naman po, sabihin mo, you are a missionary. And every lost soul is your mission field. Ngayon po, para po, two important things to rekindle our passion for the lost soul. Ikalawa po, na patuloy po nating dapat maintindihan para ma-rekindle ang ating pong passion for the lost soul. Live out our God-given responsibilities that He has entrusted to us. Hindi po aksidente na ikaw at ako, tayo pong lahat ay patuloy na itinulot ng Panginoon na makilala natin siya. At ngayon tayo po'y naglilingkod as a leaders and workers ng kanya-kanya po nating mga municipality, ng kanya-kanya nating mga churches in Northern and Central Luzon operation. Kailangan po ng mga responsibilidad na naiatang po sa ating isapamuhay po natin ito. Gawin po natin ito. Ano pong sabi ng Matthew chapter 9 verse 36 to 38? But when He saw the multitudes, He was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Then He said to His disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers in His harvest. If you see the need of the word, you will have a tender heart to get the gospel to them. We need to feel the burden on the needs of the world. Let that burden be translated into action as we fill our hearts with compassion and do something about it. Ngayon po, 3 things to do to live out our God-given responsibilities. Number 1, visualize. Ang sabi pong ganoon, but when He saw the multitudes, the thing that rent the heart of Jesus with compassion was when He saw the multitudes. Nakita niya po, ito pong napakaraming tao. And my prayer today, in the eye of faith, ng bawat isa po sa ating, the eyes of faith, makita po natin ang pangangailangan ng ating community. Ang pangangailangan ng mga taong wala pa sa Panginoon. Ma-visualize po natin ito. Kaya ang sabi po ni Jesus sa John chapter 4 verse 35, do you not say, there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. Hinog na po ang mundo. Hinog na po ang mga tao, nag-aantay lamang po sila na may somebody na aabot sa kanila at dadalhin sila sa Panginoon. Mga magulang, kupot mga kapatid, kailangan po natin itong makita. Ang tanong, can you visualize that millions walking down the wide road are led to destruction, na maraming tao ang patungo sa kapahamakan? Na-envision po ba natin? Lalo na po, madalas na sinasabi ng ating apostolic leader, Bishop Brother Eddie, na malapit na po ang rapture of the church.
Kailangan nating may ambition na marami pa po tayong misyon na dapat dalhin sa paanan ng Panginoon. Unahin po natin ang ating mga kanya-kanyang sambahayan, ang ating kanya-kanyang mga pamilya, at the same time, ang ating mga kaibigan at lahat ng mga taong itutulot ng Panginoon na dalhin po niya sa bawat isa sa ating kaharian. Jesus said, "Lift up your eyes and look on the fields." Tignan po natin ito pong ating pong mga kanya-kanyang respective assignment. Marami pa pong mga naghihintay na mga kaluluwa na dapat po nating maabot. Kaya nga ang sabi sa Mark chapter 16 verse 15, and then He told them, "Go into all the world and preach the good news to everyone." Sinabi niya, go! Tayo po ay dapat humayo. Pagkatapos po nating ma-visualize, ikalawa po na dapat po nating ma-develop to live out our God-given responsibilities, agonize. Therefore, pray the Lord of the harvest. Pagkatapos po nating makita itong mga harvest na ito, kailangan po nating umiyak sa Panginoon. Ang tanong, kailan ka huling umiyak sa mga lost soul na nakikita po natin sa kapaligiran? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa iyong trabaho, kung ikaw ay estudyante sa iyong paaralan, kung ano man, kung saan man po tayo field, kailan po tayo uling umiyak para po sa kanila na madala natin sila sa paanan ng Panginoon. You need to pray. Kailangan po tayong manalangin for the mission and for the missionary. Ano po yung dapat natin i-pray? Ipag-pray. Pray that the Lord will send laborers to the fields. Ikalawa, pray for the missionaries who are already on the field. Ikatlo po, pray that God would raise soul winners and missionaries from our church family. Mga magulang ko po at mga kapatid, patuloy po nating idalangin na ang Panginoon ay mag-raise up. Mag-raise up hindi lamang ng mga leaders and workers, even ang ating kongregasyon ay mairali po natin na maging soul winners. Ang dalangin po natin na ngayong umagang ito magsisimula po sa iyo, sa akin, sa ating pong lahat, na patuloy pag-alabin muli ng Panginoon ang alab po natin sa mga taong wala pa, sa mga kaluluwang patungo ng kapahamakan ng impyerno, ay madala po natin sa paanan ng Panginoon. Hallelujah! Pwede po ba nating palakpakan ang ating Diyos na buhay? Hallelujah! 3 things to do to live out our God-given responsibilities. Number 1, visualize. Number 2, agonize. And number 3, evangelize, soul win. Mga kapwa ko po tagalangit, kailangan hindi lamang po tayo nguy-nguy ng nguy-nguy sa panalangin. Hindi lang po tayo daing ng daing sa panalangin. Bagkus, kailangan po nating mag-evangelize. Kailangan nating mag-soul win. Kaya kung babasahin po natin ang susunod na chapter ng Matthew, after ng chapter 9, yung chapter 10, makikita po natin, beginning in verse 5, sinugo ni Jesus ang 12 disciples para ano? Para yung prayer po nila, para yung pag-agonize nila, para yung pag-visualize nila ay ma-actual na mag-evangelize at patuloy na umabot ng mga wala pa sa Panginoon. Mga magulang ko po at mga kapatid, ngayong oras pong ito, inahamon po tayo ng ating Panginoong Yesus na ito pong ating ginagawa, ito pong ating leadership equipping, hindi lamang po tayo magkaroon ng puso at mahabag, bagkus tayo po ay lumabas at mag-soul win. Marami pa po sa ating kapaligiran ang mga wala pa sa Panginoon. Ikaw at ako, tayo pong lahat ang gagamitin ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Matthew chapter 28 verse 19, "Therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Ibig sabihin, this is a marching order ng ating Panginoong Yesus for every believers. At tayo po ngayon ay itinulot ng Panginoon na maging leaders and workers ng ating mga respective churches. Meron po tayong marching order to go and make disciples. Ang binibilang po natin, hindi lamang po nawa yung maraming like sa ating social media,
Yung mga personal account po natin sa social media, ang binibilang po natin, paramihan po tayo ng mga madadala na kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Yun po ang ating pong bibilangin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Another, ang sabi pong ganoon, He told them that they would become fishers of men. Anong sabi ng Matthew chapter 4 verse 17? From then on, Jesus began to preach, repent for your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Tayo po ay mamamalakaya ng mga kaluluwang wala pa sa Panginoon. Yung mga lost soul na wala pa sa Panginoon. Another, kailangan tayo po ay ready, sapagkat sabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 15, instead, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your Christian hope, always be ready to explain it. Baka naman po, nasa inyong mga kanya-kanyang mga opisina kung saan po kayo nagtatrabaho, baka namang hindi pa po kayo kilala na Kristiyano. Baka naman po sa inyong paaralan kung saan ka nag-aaral, hindi pa alam ng iyong mga ka-classmate na ikaw ay Christian. At hindi ka lang basta-basta Christian, you are a leaders and workers ng church, ng ating church family. Baka naman po sa community ay hindi pa alam na ikaw ay isang mananampalataya tagasunod ni Kristo. Kailangan po kapag katinanong po sa atin yon, always ready na i-share ang gospel. Always ready na i-share, ibahagi ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa. Amen po ba doon? Praise God. Hallelujah. Ngayon, why some don't evangelize or soul win? Bakit meron pong mga hindi nag-evangelize? Possible reasons why some Christians and churches do not participate in evangelism or soul winning. Possible reasons po. Number one, some churches isolate Christian from unbelievers. Kasi po, marami pong mga Kristiyano po ngayon na kung saan nakabox na lamang po sila sa apat na sulok ng church. Ayaw na po nilang lumabas. Madalas sinasabi, dito na lang tayo. Total, nagpapagamit naman tayo eh. Total, member naman tayo ng music eh. By the way po, sa ating pong church family sa Jael, Mexico, madalas ko pong sinasabi, kahit ikaw, anumang ministry ka, kailangan meron kang life group. Hindi pwedeng tumutugtog ka lang. Hindi pwedeng sumasayaw ka lang. Hindi pwedeng kumakamay ka lang. But praise God, naglilingkod ka sa Panginoon. Pero kailangan ikaw rin ay umaabot sa mga kaluluwang wala pa sa Panginoon. Maraming Kristiyano po ngayon na satisfy na lang kung anong ministry meron sila. Mga magulang ko po't mga kapatid, pagdating po sa langit, hindi po position ang itatanong sa atin. Hindi yung ating mga ginawa. Yes, hindi po masama na marami tayong ginagawa sa ministry. Pero ang makikita po at i-reward ng Panginoon, yung mga single soul na nadala po natin sa kanyang paanan. Kumusta po ang ating pong soul winning? Kumusta po yung pag-aakay po natin ng mga kaluluwa? Ikalawa pong reason, some believe that evangelism is for the called. Ito po yung kasinungalingan ng dyablo ng kaaway, na ang evangelism na yan, na ang pag-aakay ng mga kaluluwang yan, para sa mga tinawag lang yan eh. Hindi ka naman nag-aral ng pastor, hindi ka naman leaders and workers. Wala pong ganun na binanggit sa Bible na dapat kailangan ka muna maging pastor, kailangan ka muna maging leaders and workers, kahit ordinaryong membro ka lang, pwede kang gamitin ng Panginoon para dalhin ang mga classmate mo, ang mga kamag-anak mo, ang mga nasa community na wala pa sa Panginoon, madala natin sa Panginoon. Napakaganda in the book of Acts. Kaya po lumagana po, nagkaroon po sila ng expansion. Nagkaroon ng expansion ng mga churches, even ng mga Christian in the book of Acts. Sabi pong ganoon ng Acts chapter 8 verse 4. But the believers who were scattered preached the good news about Jesus wherever they went. Ito po yung gusto ko eh. Wherever they went. Kaya no wonder, nagkaroon ng greater expansion, ng growth ang book of Acts, sapagkat lahat ng mga mananampalataya ay patuloy
na sila po ay nag-win ng soul. Ang panalangin po natin, ang panalangin po naming mga pastors, especially ng ating NCLOP, Northern and Central Luzon Operation, na hindi lamang ang mga leaders and workers, even the ordinary members, ay magkaroon ng passion, ng puso, na mag-akay ng kaluluwa para sa Panginoon. Hallelujah. Ikatlo pong reason, bakit marami po ang mga maaaring hindi nagsusoul win at hindi nag-evangelize. Some look for immediate results. Dahil sila po ay gusto po nila na kapag ka nagbahagi, in-invite ang kaibigan, gusto nila agad-agad sasama. Mga magulang ko po at mga kapatid, huwag po tayong ma-discourage. Kung meron man po sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan na matagal na nating dinadala sa Panginoon, subalit hanggang ngayon, hindi pa siya sumasama. Huwag ka lang huminto. Magpatuloy ka lang. Sasama at sasama rin po yan sa Panginoon. We need to trust the Holy Spirit. We need to trust God. Sapagkat hindi naman po tayo ang nagbabago sa buhay ng mga taong ito. Ang Holy Spirit ang nagbabago. Responsibilidad lamang po natin bilang kumilala sa Panginoon, bilang tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Responsibilidad lamang po natin na maibahagi po natin sa kanila ang maganda at mabuting balita. Amen po ba? Ano pong sabi ng Romans chapter 1 verse 16? For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentiles. Makikita natin po dito na kung saan sinabi na meron pong power ang gospel. Hindi pwede po na kapag ibinahagi natin ang salita ng Diyos ay mawawala ng kabuluhan, mawawala ng kwenta. Hindi po. Kikilos at kikilos ang Panginoon. Mag-antay lamang po tayo, magpatuloy lamang po tayo sa ating ginagawa at makikita po natin na marami sa mga churches ng Northern and Central Luzon Operation ay lumalago at marami ang kumikilala sa Panginoon. Somebody shout, Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Mga magulang ko po at mga kapatid, napakahalaga na maunawaan po natin ito pong bagay pong ito. Pang-apat pong reason, bakit marami po maaari ang hindi po nag-evangelize, nagsusoul win? For some, the message of salvation is not clear. Praise God, sapagkat po sa atin po sa NCLOP, tinuturuan po tayo ng ating mga leaders na maging maliwanag, na maibahagi natin ang salita ng Diyos. Kaya nga po, meron po tayong leadership equipping. Kailangan po maging malinaw. What if po, meron pong biglaan na nagtanong sa iyo, ano ba yung salvation? Paano ka ba nakakilala sa Panginoon? Kailangan agad-agad. Ito po ay ating pong nasasabi. Agad-agad, ito po ay ating pong nagagawa. Nawa maikintal ngayong oras pong ito, nawa maikintal sa ating puso't isipan ng bawat isa po sa atin. May pinag-aralan ka man o wala. Ano man ang ministry mo, bawat isa po sa atin, tayo pong lahat ay soul winner for the glory of God. Ano pong sabi ng Acts chapter 1 verse 8? But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. And today, I trust the Holy Spirit. We need the power of the Holy Spirit. Sapagkat ang passion po, ito po'y darating kapag tayo po'y napuspos at napuno ng banal na Santong Espiritu ng ating Diyos na buhay. Kaya nga po, maaari po sasabihin po natin, Pastor, ano po ang aking pong dapat gawin? Papaano po ako sisimulan na mag-evangelize? Papaano ko sisimulan na magdala ng mga kaluluwa sa harapan ng ating Panginoong Hesus? But praise God, sapagkat sa ating pong church family, meron po tayong AAK, alaga ko, akay ko para kay Kristo. Gusto ko lamang pong bigyan pong diin ito. Ano po ba yung akay ko, alaga ko para kay Kristo? Ang akay ko, alaga ko para kay Kristo ay programa ng Jael Church upang bigyan ng pagkakataon at turuan ang bawat Jael member na maging kabahagi sa pagsasakatuparan ng Great Commission. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao at maipakilala ang Panginoong Hesus
sa kanilang buhay. Layunin din na madala sa GIL Church o sa life group ang mga taong nabahaginan natin ng salita ng Diyos upang sila ay magabayan sa kanilang lubos na pagkakilala at paglalim sa kanilang relasyon sa Panginoon. At salamat din po sapagkat sa ating church family, meron po tayong strategy na OPP. Ano po ito? Oplan Paghayo at Pagpapatatag. Ang Oplan Paghayo, ito po yung evangelism arm ng ating pong church. And it is done on the last week of every month. Praise God! May programa po tayong ganito na meron tayong evangelism every last week of every month. At makikita po natin, in the life group, we need to plan for an event to invite people in the community and share the gospel with them. Intentionally, tayo po ay patuloy na gagawa every last week of the month para mag-evangelize. At ano naman po ang Oplan Pagpapatatag, makikita po natin, ito po yung ating visitation. Hindi lamang po tayo nag-evangelize, kundi meron po tayong visitation and strengthening program na kung saan yung mga nadadala natin sa Panginoon talagang intentionally aalagaan po natin sila hanggang sa sila po'y mag-matured, hanggang sila rin po'y magamit na katulad mo at katulad ko, tayo pong lahat hanggang sila po'y magamit at maglingkod sa Panginoon. Hallelujah! Salamat po sapagkat sa mga programang ito, mga magulang ko po at mga kapatid, kailangan lamang po nating i-implement. Kailangan lamang po nating gawin sa ating mga kanya-kanyang mga ministry na pinagkatiwala ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At sa aking pong pagtatapos as a recap, what are the two important things to rekindle the passion for the lost soul? Roman numeral number 1, understand our mission by realizing that we are on a task to save the lost. 4 situations or conditions that caused Jesus to be moved with compassion. Number 1, He saw the lost as far from God. Number 2, He saw the lost as living in sin. Number 3, He saw the lost as destined for hell. And number 4, He saw the lost in despair because they did not have a shepherd. Roman numeral number 2, live out our God-given responsibilities that He has entrusted to us. 3 things to do to live out our God-given responsibilities. Number 1, visualize. Number 2, agonize. And number 3, evangelizing or soul winning. Ang sabi po ng ng John chapter 4 verse 34, then Jesus explained, my nourishment comes from doing the will of God who sent me and from finishing His work. You know the saying, 4 months between planting and harvest. But I say, wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. The harvesters are paid good wages, and the fruit they harvest is people brought to eternal life. What joy awaits both the planter and the harvester alike. Are you willing to go sa mga taong wala pa po sa Panginoon? Makikita po natin, maaring sasabihin po natin, Pastor, I'm very much willing to go. Subalit, maaring sa ating kalagitnaan na wala ng passion mo for the lost soul. Hindi ka na ganon kaalab para umabot ng mga wala pa sa Panginoon. Makikita po natin, ang isa po bang bumbero, kapag meron siyang nakikitang nasusunog na biktima, ahayaan niya po ba na ito po, pababayaan niya po ba ito at wala po siyang gagawin? Kung meron po tayong makikita ng doktor at nakikita niya na meron pong pasyente na nag-aagaw buhay, papabayaan niya po ba ito na wala po siyang gagawin? At kung meron man pong magulang na nakikita niya na ang kanyang anak ay patuloy na nag-aagaw buhay, alos mamatay na, hahayaan niya po ba ito na wala siyang gagawin? Kung meron pong isang lifeguard na nakikita niya may nalulunod at humihingi ng saklolo at humihingi ng tulong, hahayaan niya po ba ito na wala po siyang gagawin? Mga magulang ko po't mga kapatid, kung tayo po ang ating pong mga mata, spiritual eyes, ay igagala po natin sa mundong ito, hindi na po tayo lalayo sa ating mga kanya-kanyang lugar.
Marami po tayong makikita at maririnig na humihingi ng tulong para sila po'y isalba at iligtas sa kanilang sitwasyon at sa kanilang kalagayan. Ang tanong, hahayaan na lamang po ba natin sila sa ganong sitwasyon? Hayaan na lang po ba natin sila na marami ang patungo ng kapahamakan ng impyerno at wala po tayong gagawin? Tayo rin po ay pinagtiyagaan. Tayo rin po, bago tayo nakakilala sa Panginoon, meron nag-soul win po sa atin. Before I close, nais ko lamang pong bigyan po kayo ng example na kung saan sa Bible, dahil po sa soul winning na malaking impact, marami pong napag-soul win. Example, si John the Baptist leads 2 of his disciples to Jesus. At makikita po natin si Andrew, na-win po niya si Simon Peter. Kung hindi na-win ni Andrew, si Simon Peter, wala pong Pedro na nangaral in the book of Acts at sa kanyang pangangaral, 3,000 ang kumilala sa Panginoon. Mga magulang ko't mga kapatid, maaari po sa ating mga binabahaginan, sa ating mga dinadala sa Panginoon, gagamitin ng Panginoon para mas marami pang makakilala sa Kanya. Ang challenge ngayong umaga pong ito, kumusta po yung passion po natin for the lost soul? At kung wala na po ang passion po natin for the lost soul, nawa ito po'y marikindle. At kung tayo po ay patuloy na tinatawag ng Panginoon, masasabi po ba natin, Lord, here I am. Here I am, Lord, send me. Pwede po bang tumayo po ang bawat isa sa inyo pong lugar, kung nasaan man po kayo ngayon, at tayo po'y lumapit sa Panginoon. Hindi ko po alam ang condition po ninyo as a Christian, as a believer, as a leaders and workers, mga church. Subalit maraming mga churches po ngayon na wala na yung passion to reach out the lost soul. Naging stagnant na lang, naging satisfied na lang sa kanilang kondisyon, sitwasyon, kasi Christian naman ako eh. Kasi nakakilala naman ako sa Panginoon eh. Kasi sigurado naman ako pupunta ng langit eh. Marami po ang naging stagnant na lang na wala na yung passion. And I trust the Holy Spirit that today, that the Holy Spirit will visit each and every one of us. Kausapin po tayo ng Panginoon at magparanas po siya sa bawat isa. Let's all bow our head and close our eyes wherever you are. Oh, hallelujah, hallelujah. As we sing this song, here I am, Lord, here I am. Here I am, Yes, sing it prayerfully. and I long to do your Say it to the Lord, here I am, oh God. I follow your command. Here I am, here I am, until my calling is fulfilled. Here I am. Here I am. Ngayong oras pong ito, lahat ng mga nagnanais na magsuko ng buhay sa Panginoon, You asked me for lahat ng mga nagnanais na, Lord, once again rekindle the passion in my heart to reach the lost soul, oh God. Pwede po ba kayong humakbang ng isang akbang sa iyo pong kinatatayuan? life is all As a prophetic gesture, as an act of faith, na hindi tayo papayag na marami yung mapunta ng kapahamakan. Hindi tayo papayag na wala tayong madadala sa paanan ng ating Panginoon. And this is the right time. as yours. Oh, we give you praise, Jesus. Gladly will I wait Yes, Lord. for your command. Hallelujah. I commit My trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am. Here we are, Lord. Say it to the Lord right now. And I can sense the presence of God is moving in our midst right now. Wherever you are, the Holy Spirit is touching you right now.
your will. Here I am. I follow your commands. Yes. Oh, let's allow the presence of the living God to flow in our midst. Allow the Spirit to rekindle the fire in our heart. To win more souls for Jesus. Hallelujah. For the very last time. Oh, hallelujah. And I long to do your will. Here I am. I follow your command. Here I am until my calling is fulfilled. Here I am. Sa oras pong ito, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na kausapin ng Panginoon. Hindi ko po alam ang kondisyon po ninyo ngayon. Hindi ko po alam kung unti-unti na po bang nawawala ang passion po natin for the lost soul. Maaring nakasanayan na lamang po natin yung paglilingkod, nagmi-ministry naman po tayo. Subalit nawawala na yung passion natin for the lost soul. This is the time ng bawat isa po sa atin. Let us ask the precious Holy Spirit once again to touch us, to rekindle the fire in our heart, to rekindle the passion in our heart. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we give you praise. Hallelujah, hallelujah. Come on. Just open your mouth. Open your mouth and allow the Spirit to touch you right now wherever you go. Wherever you are right now. Just allow the Holy Spirit. Yarabakasakarabakasande. Kiyarabakasakatatarabakasakarabakasaka. Oh, come on, let us pray in the Spirit. Sarabakasakarabaka. Urabakasiyarabakasiyarabakasakarababa. Oh, rabakarabakie. Rabakosiyarabakasandarabakosande. Sandarabakasakarabakasakarabaka. Rabakasiyarabakasakarabaka. Oh, we give you praise. We give you glory. Inaanyayan ko po ang bawat isa na sumunod lamang po tayo sa maikling panalangin. Sabihin po nating lahat, Panginoong Yesus, sa oras pong ito, Sa oras po ito, ako po'y nagpapasalamat. ako'y nagpapasalamat. Nakilala kita. Nakilala kita. Sa oras pong ito, Sa oras po, ipinaalala mo po sa akin naalala mo na meron po akong misyon meron po akong na dapat gampanan dapat sa mga taong wala pa, hindi kumikilala sa iyo. Sa oras pong ito, i-rekindle mong muli ang passion sa aking puso. Hindi lamang po ako magmamalasakit. Ako po'y aaksyon para maabot ang mga taong wala pa sa iyo. Tulungan mo po ako, Panginoon. Sa oras pong ito, sa oras ikaw ang mapurihan. Ikaw ang maparangalan. Ikaw ang maluwalhati. Maraming pong salamat. Ito po ang aking samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong mananalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagtitiwala po kami sa iyo, Panginoon, na ngayong oras pong ito, meron po kayong ginawa sa buhay ng bawat isa. And Father, I praise you naman po sa mga leaders and workers ng Enclop na narito ngayon sa kanilang mga churches, sa kanilang mga lugar, na nawawala na yung passion. Unti-unti na kung meron man pong nalalamig sa kanilang pananampalataya sa iyo, meron man pong nadidiscourage at pinanghinaan ng loob, sa oras pong ito, Lord, continue to stretch forth your hands upon them right now. Father, I pray, touch them in the name of Jesus. Let your mighty presence flow in Jesus' name. Sino man po, Panginoon, na nakakaranas ng mga pagsubok, mga problema sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, ako po'y naniniwala, Panginoon, na ikaw ang siyang kikilos at ikaw ang siyang mangunguna. Maraming pong salamat. Narito po kami. Kayo po ay aming paglilingkuran. Kayo po, Diyos, ay aming pong pararangalan. Oh, we give you praise. And I long to do your will. Here I am.
follow your command. Here I am. Until my calling is fulfilled. Here I am. For the very last time, say it sa pinakamalakas na tinig. Yes, thank you, Lord. Long to do your will. Salamat, Panginoon. I follow your command. Here I am until my calling is fulfilled. Here I am. Here I am. Here I am. Here I am, Lord. Here I am. Here I am. Give Him praise. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. To you all the glory, O God, honor and praises in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. To God be the glory.